So for today's video nga mga katindahan ay i-share ko naman sa inyo itong mga diskarte natin ng pagpapabarya. Kahapon ay naging topic natin kung gaano kahalaga ang merong mga barya dyan sa ating mga tindahan. So ngayon naman nga ay mga diskarte natin kung paano tayo nakakapagpabarya ng mabilis. So meron nga tayo ditong 7 na pamamaraan kung paano tayo makakapagpabarya at ni-range na natin ito mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo natin na pagpapabaryahan. Ayan. So may mga diskarte tayo dito mga katindahan dahil hindi naman talaga basta-basta nakakapagpabarya. So itong ulan natin dito sa ating listahan mga katindahan kung saan yung may pinakamalapit na pwede nating pagpabaryahan ay dyan sa may mga sari-sari store. Lalong-lalo na yung mga medyo may kalakihan na sari-sari store kasi yung mga sari-sari store kasi na mga katindahan ay madalas yan silang nag-iipon ng mga barya dahil kadalasan naman ng mga naibibili sa kanila ay mga barya din, mga coins ganyan. So sa halip na ipambibili na nila yan sa kanilang grocery store, napakabigat niyan mga katindahan, di ba? So pabor din sa kanila na mabuo yung kanilang mga naipon na barya para kapag sila ay mamimili, hindi na ganun kabigat yung kanilang dala-dala doon sa grocery store. Pangalawa, mga katindahan, kung saan nga ba kami pa nakakapagpabarya ay doon sa mga nagnenegosyo na may mga vending machine, o di ba, yung mga nagka-car wash, ganyan, may mga piso wifi, may mga computer shop na may mga vending machine. Ayan, so madalas yung mga katindahan every week, ganyan. So kapag kami wala na ditong barya, isa yan sa mga natatakbuhan namin. Saka kailangan dyan mga katindahan ay magsasabi na tayo doon sa may-ari na, kuya, kapag kami ganito kang barya, itabi mo naman at para pag ako nang kukuha, ganyan. Meron na kami dito, suki na kami ng kanyang vending machine, yung nagpapakarwash dyan sa may kanto, dinadala na niya dito sa amin yung kanyang mga barya dahil sila din na may nahihirapan kapag masyado ng marami yung kanilang barya. So yun, pinapabuo na nila yan dito sa amin, o diba? May kontrata na. Pangatlo, mga katindahan, dahil kapag minsan wala dyan sa sari-sari store, wala dyan sa vending machine dahil wala pa silang mga ipon. Pangatlo na napupuntahan namin at maaasahan pagdating sa pagpapabarya mga katindahan ay dun sa pinakamalapit na gasoline station. Ayan. So meron dito sa aming malapit na dalawang gasoline station, magkaiba ng ruta. Isa dito sa kanto na to, isa dito sa kanto na to. Ayan. So kapag wala dyan sa malalapit na tindahan na kinabanggit ay pumupunta na kami dyan sa gasoline station. So madalas din nasiswertehan natin na meron silang mga barya, marami silang barya. Pero take note mga katindahan na kapag sa kanila tayo magpapabarya, kailangan maaga pa makakapagpabarya na tayo sa kanila kasi yung iba sa mga barya nila is dinadala na sa bangko para mabuo. Ganyan, dahil kahit naman sila, nahihirapan din naman sila kapag puro barya, yung hawak-hawak nila yung meron sa kanila. Kaya ayun, pagka tayo nagpabarya na sa kanila, coins, bills, hundreds, 50s, ganyan. Naku, ang kakapal ng kanilang mga panukuli, mga katindahan. Kaya, bongga, di ba? Yan, isa yan sa ating diskarte ng pagpapabarya para mabilis. Pang-apat, mga katindahan, kapag talaga yung tatlo na yan ay wala, di ba? Dahil hindi naman palaging meron. Naku, ang pang-apat na diskarte na ginagawa namin dito mga katindahan ay ang bumili sa iba't ibang tindahan using malaking halaga na pera like 500, 1,000, ganyan. So yan yung ipapambili namin. Halimbawa, magpapabili nga ako dito sa panaderya ng mantika, isang bote, o magkano yun? 30, 35. Ang pera ko ay 1,000. Dahil marami yan silang panukuli. Yan. So, di may barya na tayo sa 1,000. Pangalawa, halimbawa, papabili naman ako ng isang delata, halimbawa, corned beef, dahil anytime naman, pwede natin yan lutuin doon sa kabilang grocery para yung 1,000 ko na bill is mababaryahan, di ba? Yan. So, ganun talaga mga katindahan eh. Talagang para-paraan na tayo nito kapag yung ibang mga pinapasuklaan natin ay talagang wala. Ayan. So, yun. Papapuntahin ko doon si mister ko para makapagpabarya. So, magkano lang yung ipapabili ko para lang mabaryahan siya. Tapos, halimbawa, sa talipapa, yan, magpapabili halimbawa ako ng kamatis. Kung ano yung wala dyan sa kusina, kamatis, o kaya sibuyas, bawang, ganyan. Tapos, 1,000 buo din yung ating pera. Yan, para mabaryahan lang, di ba? So, yan yung isa pa sa ating pamamaraan na pang-apat yan, mga katindahan. Pang-5, mga katindahan dito sa ating listahan. Dahil nga talagang pag minsan ay wala, kahit magpabili tayo ng kung ano-ano dyan, wala tayong mababaryahan. So, ang ginagawa ko mga katindahan, yung dati di ba, meron ako ditong mga gamis, yan, tig-piso. Yan, so, yun na lang yung sinusukli ko. Pag 5 piso, pinapakuha ko na 5 piraso. Dahil nga ngayon, ayan, meron tayong mga chocolate na natira nung Valentine's Day. Ayan, so, kahapon talagang ngarag kami sa panukli. As in, nasaid kami kahit piso, 5 piso, wala talagang natira. Yan, so, yung iba ate, pwede po ba? Ito na lang po yung barya nyo sa 10 piso. Ganyan. Pumapayag naman sila.
Minsan, dalawa pa yung kinukuha. Tingnan nyo, di ba, nung isang araw ba or kahapon lang is punong-puno pa ito. Ngayon, ayan na lang. Ito na lang yung natira kasi nga may mga bumibili. Tapos yun nga, naubusan kami ng barya kahapon. Ito yung pinanakuli namin. Aba, effective. O, di ba? Kaya naman, mga katindahan, nakakatuwa. Dahil sa next na pamimili ko, magdadagdag na ako nito. Mga ganito, chocolate beng-beng, choco mucho, tapos dagdagan ko rin nung Cloud9. Ayan, tapos kung ano pa. Basta pakunti-kunti lang naman, para lang yung iba mga estudyante, naku, may bumibili, 2, kanina 3, ganyan. Ganun, diba? May pang alternatibo na tayo sa pansukli, nakabenta pa tayo, tumubo pa tayo, diba? Nakakatuwa talaga. Ano mga diskarte natin sa buhay? At ang pang-anim naman natin mga katindahan ay ito. Ayan, garapon. Obviously, wala naman siyang laman mga katindahan. So, sample ko lang ito sa inyo dahil nung mga nakaraan, ito na rin yung ginagawa ko na meron akong isang garapon. Lahat ng makita ko dyan na mga pakalat-kalat na barya is nilalagay ko sa isang garapon para kapag ganito na talagang walang-wala na is meron tayong madudukot na pang-emergency na garapon, ganyan na yung mga nakukuha natin, napupulot natin, pwede nating ilagay sa isang garapon. Para kapag nga ganun na talagang walang-wala na tayong mahugot, di meron tayong mahuhugot dahil doon sa mga naipon-ipon natin. Siyempre, kumbaga pag dito na tayo kumukuha, sabihin walang-wala na, umilos ka na, magpabariya ka na, diba? Yan, so ngayon mga katindahan talagang gagawin na natin ito. Ang dami kasi dyan, ako alam ko sa sarili ko na maraming mga kalat-kalat dyan, pero kapag ka nandyan na si customer, tapos wala na tayong madukot kahit piso man lang dito sa ating lagyanan ng barya, hindi naman na tayo makalibot pa dyan sa paligid kung saan ba nga ba natin nakita yung mga barya na yung pasingit-singit na barya na yun, diba? Dahil di naman natin pwedeng iwan si customer dito sa ating tindahan dahil nakahanap nga tayo ng piso, nabulsahan naman tayo ng halagang magkano, o di nga, diba? Yan, so kailangan talagang palaging handa na lang tayo para hindi tayo maiisahan syempre ng ating mga customer at makabenta pa tayo dahil nakapagsukli tayo, diba? And last but not the least, mga katindahan dito sa aking listahan ay yung pagpapabarya sa bangko. Ayan, so number 7 natin yung mga katindahan. Bakit? Dahil napakalayo naman mga katindahan dito sa ating lugar ng bangko. Yan, pupunta ka pa ilang minuto ka makakarating doon at makakabalik. Di, pag sasadyain mo sa bangko, pipila ka pa ganyan. So abutin ka pa ng halos 1 oras kung hanggang ilang oras ka dyan sa bayan para lang makapagpabarya, diba? Kaya last option natin yan yung sa bangko, lalong-lalo na sa kagaya ko na nasa baryo lang naman, na wala naman kami dyan na basta-basta mapapag-withdrawhan na malapit, hindi kagaya ng iba na nasa bayan na, so walking distance na lang, ganyan. Tsaka ang hassle kaya mga katindahan, diba, kapag sa bangko ka pa magpapabarya. Although kung meron ka naman ng dalangan, bawa 10,000 nga dyan na buo, tapos papabaryahan mo, hindi ka naman napipila. Okay naman yun, mabilis naman yun. Kaya lang nga, ay ang layo nga natin, nasa baryo tayo, malayo tayo sa kabihasnaan, malayo tayo sa bayan, ano. Yan, so kung yun lang yung sasadyain natin para magpabarya, unang-una, sayang yung ating oras ng pagpunta doon. Pangalawa, syempre nakakapagod naman yun, yung tipong alam mo yun, magpapabarya ka lang, mag-e-effort ka pang pupunta doon, diba? Magastos, diba? Syempre yung gasolina mong pagpunta doon, diba? Yun talaga, kaya ang hassle, kaya as much as possible, ipapanghulin natin yan, last option natin yan, at gagawin lang natin yan kapag yung papunta na tayo sa bayan, yung tipong may gagawin tayo, hindi yung yan lang, kaya lang tayo pupunta doon, ay para lang magpabarya, diba? Last option talaga natin yan. Kumbaga, halimbawa tayo pupunta sa bayan at tayo mamimili ng paninda, o kaya mamamalengke, ganyan. So, isabay na natin, pwede natin isabay yung pagpapabarya. Pero yun nga, kung yun lang naman yung ating sasadyain, naku, diba, na ang hassle. Sa halip na nandito lang tayo sa tindahan, nakakapagtinda, nakapagbantay, nakapag-relax, habang walang tao, hindi. Dahil nga, kailangan pa natin pumunta doon para lang magpabarya. Dahil wala, no choice na tayo, wala dito sa ating mga kapitbahay, wala talaga, kahit saan, sa gasolinahan, wala, diba? Last option natin ang bangko. Yan lang naman, mga katindahan, yung ilan doon sa mga diskarte nga na ginagawa natin dito sa ating tindahan para hindi tayo maubusan ng barya, para paraan tayo para makapagpabarya, diba? Dahil naku, wag natin ismulin ang barya talaga, diba? Yan mga katindahan, so sana ay may na-share na naman ako sa inyo, nakapakipakinabang dyan sa inyong mga tindahan. Hanggang dito na lang muna itong aring video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!